Ang aklat ng Acts Kabanata 2. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, lahat sila ay sama-sama sa iisang lugar. Bigla na lamang may tunog mula sa langit na tila humahagibis na hangin, at napuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Doon ay nagpakita sa kanila ang tulad ng dilang apoy na napamahagi at damapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nagsimula silang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng espiritu sa kanila na sabihin. Ngayon may mga Judeong naninirahan sa Jerusalem, mga makadiyos na tao, galing sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Nang marinig ang tunog na ito, nagpuntahan ang maraming tao at nalito sapagkat narinig ng lahat na nagsasalita sila sa kanilang sariling wika. Nagtaka sila at labis na namangha, sinabi nila, "Totoo ba? Hindi ba at ang lahat ng mga nagsasalitang ito ay mga taga-Galilea? Bakit kaya naririnig natin sila, bawat isa sa ating sariling wika na ating kinalakihan? Mga taga-Parthia, taga-Media at mga taga-Elam, at sa mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa bahagi ng Libya na malapit sa Cyrene at mga panauhin mula sa Roma. Mga Hudyo at mga taong nagbago ng paniniwala, at mga taga-Creta at mga taga-Arabia, naririnig namin sila na nagsasabi ayon sa ating mga wika tungkol sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Nagtaka silang lahat at naguluhan, at sinabi nila sa isa't isa, "Ano ang ibig sabihin nito?" Ngunit nangutya ang iba at sinabi, lasing na lasing sila ng bagong alak. Ngunit tumayo si Pedro kasama ang 11, tinaasa niya ang kanyang boses, at sinabi sa kanila, "Mga tao ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, dapat ninyo itong malaman, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Sapagkat ang mga taong ito ay hindi lasing gaya ng inyong inaakala, sapagkat pangatlong oras pa lamang ng araw. Ngunit ito ang sinabi sa pamamamagitan ni Propeta Joel, mangyayari ito sa mga huling araw, sinabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at mga babae, makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki, at magkakaroon ng mga panaginip ang inyong mga matatandang lalaki. Gayon din sa aking mga lingkod at sa aking mga lingkod na babae ibubuhos ko ang aking espiritu sa araw na iyon, at sila ay magpapahayag. Magpapakita ako ng mga kamanghamanghang bagay mula sa langit at mga tanda dito sa lupa, dugo, apoy, at singaw ng usok. Magiging madilim ang araw at magiging dugo ang buwan, bago dumating ang dakila at hindi pangkaraniwang araw ng Panginoon. Iyon ay ang pagkakaligtas ng bawat isa na tatawag sa pangalan ng Panginoon. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus ng Nazare, ang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa at mga kamanghamanghang bagay at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, sa inyong kalagitnaan, katulad ng inyong nalalaman dahil sa nakatakdang plano at kaalaman ng Diyos mula sa simula pa siya ay isinuko ninyo sa mga kamay ng taong lumalabag sa batas. Ipinako siya sa krus at pinatay, binuhay ng Diyos, inalis ang mga sakit at kamatayan sa kanya, sapagkat hindi siya maaaring pigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya ay nasa aking kanang kamay upang hindi ako matinag. Sa makatuwid, natuwa ang aking puso at nagalak ang aking dila. Maging ang aking laman ay mamumuhay ng may pananalig. Sapagkat hindi mo pababayaan ang aking kaluluwa na mapunta sa Hades, o papayagan ang iyong nag-iisang banal na makitang mabulok. Ipinahayag mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, kaya kung magsalita sa inyo ng may katiyakan tungkol sa patriarkang si David, namatay siya at inilibing, at ang kanyang libingan ay nasa atin hanggang sa ngayon.
Kaya naman, siya ay isang propeta at alam niya na may sinumpaang panata ang Diyos sa kanya, na itinalaga niya sa kanyang kaapu-apuhan ang maupo sa kanyang trono. Nahulaan niya na ito at nagsalita tungkol sa pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan doon sa Hades, o ang kanyang laman ay makitang mabulok. Ang Jesus na ito ay binuhay ng Diyos kung saan saksi kaming lahat. Kaya naman pinarangalan siya sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap ang pangako ng banal na Espiritu mula sa Ama. Ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at naririnig. Sapagkat si David ay hindi po maitaas sa langit, ngunit sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin kong maging tuntungan ng iyong mga paa ang iyong mga kaaway. Kaya naman siguraduhing ipaalam sa lahat ng tahanan sa Israel na ginawa siya ng Diyos na parehong Panginoon at Kristo, ang Jesus na ito na ipinako ninyo sa krus. Nang marinig nila ito, nadurog ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ba ang dapat naming gawin? At sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at inyong tatanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, at sa mga tao na tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Pinatotohanan at hinimok niya sila sa pamamagitan ng maraming mga salita. Sinabi niya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa mga masasamang salinlahing ito. Pagkatapos tinanggap nila ang kanyang salita at nabautismuhan, at ng araw na iyon may mga naidagdag na aabot sa 3,000 mga kaluluwa. Nagpatuloy sila sa mga katuruan ng mga apostol at pagsasama-sama, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat kaluluwa, at maraming mga kamanghamanghang bagay at mga tanda ang nagawa ng mga apostol. Ang lahat ng nanampalataya ay nagsama-sama at ibinahagi ang kanilang mga ari-arian, at ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at mga ari-arian at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Nagpatuloy sila sa bawat araw na may iisang layunin sa templo, at nagpira-piraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at namamahagi ng pagkain na may kagalakan at kapakumbabaan ng puso. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng mga tao. Dinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa kaloob ng iyong banal na Espiritu, na nagbibigay lakas sa amin upang maging matapang na mga saksi ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kami na tanggapin ang pagkakaisa at pakikisalamuha na naranasan ng mga unang mananampalataya, na naglalapit sa amin sa isa't isa at sa iyo. Naway may bahagi namin ang mabuting balita ng iyong kaligtasan ng may tapang at kagalakan, tulad ng ginawa ng mga apostol. Naway maipakita ng aming buhay ang iyong biyaya at katotohanan. Amen.